is smart and advanced. Panahon natin ngayon, advanced na po tayo. Compared doon sa mga nauna pa sa atin, yung mga ninuno natin. No? Nauna pa sa atin. Mas advanced po tayo ngayon. Nakikita pa rin natin yung mga problema noon. Ano ba yung mga problema noon? Darkness. Complete darkness. Yung kadiliman. Yung kadiliman, hindi literal na dilim. Ibig sabihin yung kadiliman, mga kapatid, na ang tao nababalot sa kaguluhan, confusion. Hindi nila malaman kung alin ba yung totoo, alin ba yung tama, yung ibang nagsasabi ng tama, inaakala lang nilang tama yon kasi magandang pakinggan. But still nakikita natin, so ito yung yung darkness, even nations are at war, nasa kaguluhan, yung divorce rate, mga kapatid, mataas. Lalo na ngayon, nakikita natin ngayon, di ba, meron ng pwede nang ikasal yung mga third sex, di ba? Kinakasal na. Yung divorce dito sa Pilipinas, ikinakasal na. So, isipin nyo, no? Dahil because of this advancement, hindi lang sa loob ng pamilya ang pagkakagalit, mga kapatid. Maging sa labas ng bahay, sa labas, sa eskwelahan, kahit saan, mga kapatid, magkakaibigan, nandun po ang hatred, pagkakagalit, pagtatampuhan. Nariyan pa rin yan, mga kapatid. At hindi lang yan, yung epidemic of depression. Nandun, maraming depressed, maraming naroon sa gitna ng anxiety, na nangyayari ito sa buhay natin na hindi mawala. Lagi pa rin natin nakikita yan kahit anong advancement ng mundo natin. Nakikita pa rin natin ito dahil po sa tayo na nilikha ng Diyos, we are not meant to live by our own thoughts, by our own yung reasoning, yung ating intellect alone. Nalala ko, mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, man shall not live by bread alone. Diba? By bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. Sa Tagalog, mga kapatid, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay. Ano yun? Sa pagkain. Kundi sa mga salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Tama po ba, mga kapatid? So, ang tao, sabi, hindi naman sinabi na huwag ka nang kumain, huwag ka nang magtrabaho. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi lang tayo dyan. Hindi lang yan ang buhay mo magtrabaho. Hindi lang ang buhay mo kumain. Hindi lang ang buhay mo magparami ka ng pera o magpayaman ka. Hindi lang. Not alone. But by every word. Sa pamamagitan ng mga salita na mamutawi sa bibig ng Diyos. So, yun yung pamumuhay natin. Amen po? So, right now, mga kapatid, dito pinapaunawa naman sa atin na hindi lang tayo pwedeng mabuhay sa sarili nating karunungan. Sa sarili nating thoughts, sa sarili nating intellect. Not alone with our own reasoning. Yung katwiran natin, hindi. God wants us, or God made us, to live led by the Spirit. Ang gusto ng Diyos sa atin, yung we are made, no? Hindi sa gusto ng Panginoon, ha? Mga kapatid, talagang nilikha tayo, we are made to be led by the Holy Spirit. Hindi yung kailangan na parang requirement to sa atin. We are made. God made us. Amen? Hindi yung buhay sa sarili lang natin na to, titingnan na natin buhay natin, masaya kami dito, hindi namin kailangan ng Diyos. God wants the best of us. Kaya sabi ng Panginoon, dito sa binasa natin, nagpapakilala siya, I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you by the way you should go. So, ang puso ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ay para pagpalain tayo. To bless us, to profit in every area of our lives. May gusto nung ganun. But we are not to live by our own thoughts. At kapag tayo sumusunod sa way, no, yung way ng Panginoon, mga kapatid, hindi tayo magfe-failure, hindi tayo mawawala, hindi tayo maliligaw. The question is, how can we be led by God? Paano ba tayo lilid?
Paano tayo nilid ng Diyos? Gusto ba nating malaman, mga kapatid? Paano tayo nililid ng Panginoon? First thing, mga kapatid, kailangan maintindihan natin paano tayo ginawa ng Diyos. Alam na po ba natin kung paano tayo ginawa ng Diyos? Paano tayo ginawa ng Diyos? Okay, alabo, hiningahan sa ilong, at yung siya ay hiningahan sa ilong, siya ay naging kaluluwang buhay. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, ang tao, nung nilikha ng Diyos, mga kapatid, hiningihan lang siya sa ilong, at ang hininga na yon ay yun po yung Espiritu. Hindi po yung basta hininga. Itong hininga natin na ito, mga kapatid, parang hangin lang, sabi natin, oxygen lang yun, mga kapatid. Pero hindi lang po yan, kundi yung hininga yan yung Espiritu ng Diyos na pumasok yan sa loob natin. Kaya, malalaman natin dito, because when God made us, He inihinga niya sa atin yung kanyang Espiritu. Kaya tayo nabubuhay. Kaya ang tao ay may tatlong sangkap. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Yung katawan, ito yung physical na nakikita natin ngayon. Ito, nakikita niyo to. Pero ang kaluluwa, hindi na natin nakikita yan. Yung Espiritu, hindi natin nakikita. Amen? Yung iba kasi, na pag i-interchange nila yung kaluluwa at yung Espiritu, kaluluwa. Interchange po yan. Na-interchange po yan. Pwede mo sabihin Espiritu, pwede mo sabihin kaluluwa. Pero, sa Bible, maintindihan natin, the soul represents our mind, our intellect, our will. That is our soul. Yung Espiritu, ito po yung tayo. Ikaw yun. You are spirit being. Because, nung hiningahan tayo sa ilong, tayo po ay, ang tawag po sa atin, kaluluwang buhay. Kaluluwang buhay. Pag yung buhay na yon, pag kaluluwa lang yon, na walang buhay, hindi kaluluwa yon. Tama? He must have the Spirit of God. Kaya siya naging kaluluwang buhay. Ibig sabihin, ang buhay niya ay nasasalig sa Espiritu ng Diyos. Kaya ang tao hindi nila maintindihan bakit may mga miracle. Bakit may patay na pero biglang nabubuhay. Bakit merong tinaningan na ang buhay, kamatayan na niya, pero bakit bigla siyang nabubuhay? It is because of the Spirit of God. It is because of the life that flows in that body, and that life comes from God, the Spirit. We are spirit being. Amen? Kaya sinasabi natin dito sa pulpito, sabi natin, I am spirit. Oh, say with me. I am spirit. I am spirit. I have soul. I have soul. And I live in this body. This body is my house. Amen. I am spirit. I have soul. Yung soul mo, kaya mo sinasabing I have soul because that is your intellect, that is your will, that is your emotion. Yung Espiritu ang nagbibigay buhay sa iyong intellect. Kahit anong sasabihin mong may intellect ka, kung wala yung Espiritu, wala kang emosyon. Wala kang pakiramdam. Tama po ba, mga kapatid? Amen? Wala yung mga feelings na yan. Wala po yan. But because you have the Spirit gives life to your soul, and your soul is your emotion, your feelings, your will, your intellect, your mind, that is your soul. And I live in this body, this house. Kaya ang tao kapag namamatay, mga kapatid, iniiwan ng, ibig sabihin pag namamatay o nalalagutan siya ng hininga, ibig sabihin, iniiwan na ng Espiritu yung kanyang bahay. Tama? Para lumipat na sa tunay niyang tahanan. Yung tahanan niya ay yung lugar ng Diyos, yung Espiritu. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kaya kung meron mang umiiyak dun sa patay na yung nakakahon na mga kapatid, wala nang saysay po, wala na po dun yung tao. Wala na po, lupa na lang yun. Sabi nga, from dust you came, to dust you shall return. At yun ay curse ng Panginoon sa
nung ang tao ay nagkasala. Hanggang ngayon, mga kapatid, wala pa pong nabago po doon. Ganun po, lahat ng tao na ngayon namamatay. Dust they came, dust you were taken, dust you shall return. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lamang tayo nabubuhay doon sa tinapay. Ano yung tinapay? Yung araw-araw natin ginagawang hanap buhay sa buhay natin para mabuhay tayo. Kasi ang katawan natin, para mabuhay ang katawan natin, kailangan natin kumain, matulog, maligo, maglinis ng katawan para mabuhay yung katawan natin. But you are not sure that you are healthy. Amen. Yan, yung katawan mo may expiration. Pero ang espiritu, no expiration yan. Unlimited po yan. Unlimited po ang buhay niyan. Kaya ang tao kahit mamatay, yung espiritu niya, buhay, walang kamatayan yan. Yan ang nagdudusa. Kung siya ay masama at hindi niya tinanggap ang ating Panginoon Kristo, yung kaluluwa niya, po yan sa impyerno. Pero yung buhay, kinuha na ng Diyos. Ano siya? Being siya, spirit being. Amen po? Amen. Kaya yung nararanasan niya sa, alam niyo mga kapatid, may impyerno. Akala nila walang impyerno. Kung tayo nainitan dito, mga kapatid, mas mainit po sa impyerno. Nainitan tayo sa mundo natin, mas mainit sa impyerno. Sabi nga ng isang komedyante, mga kapatid, yung temperature doon sa Manila, parang nasasalubong mo na si Satanas. Joke lang yun, ha? Si Satanas, naglalakad, umaapoy. Nag-aapoy, mga kapatid, sa init eh. Tayo, yung apoy natin, mga kapatid, hindi nakakasunog. Just like the burning bush. You burn up, but not burn out. You are not burned out, you are burned up. Pataas tayo sa Panginoon. Nagbo-burn tayo, pero hindi ka nasusunog. Nagbo-burn tayo sa pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoong Heso Kristo. We are spirit being and we live in this body. Alam na natin yan, tama po ba? Liwanag. Spirit being tayo. Nakatira lang tayo dito sa katawan natin. At itong katawan natin na ito ay engaged tayo, itong katawan natin, engaged tayo intellectually sa mundo na ginagalawan po natin. Kasama yung ating isip. Kaya meron tayong consciousness. Engaged po tayo dyan. But espiritu tayo ha. Nasa katawan tayo. Kaya kung ano yung nararamdaman ng katawan mo, pumapasok yan dun sa kaluluwa mo. Sa espiritu mo. Nararamdaman natin. Amen po. Ngayon, the spirit, ang espiritu kasi mga kapatid, ang espiritu is where we are supposed to be connected to God. Itong katawan na to, hindi mo ito malalapit sa Diyos. God is consuming fire. Pag lumapit tayo doon, matutubok tayo. Tama po ba? Amen? Yung espiritu natin, o ang espiritu, yan yung dito, tayo nagkakaroon ng kaugnayan sa Diyos. Everybody say amen. Kaya dapat alam mo na may espiritu tayo. Espiritu tayo. But because of sin, dahil sa kasalanan, mga kapatid, yung espiritu ng tao has been cut off from the Holy God. Banal ang Diyos. Nakuha niyo po ba? Hindi tayo, nung nagkasala si Adan, hindi sila namatay pisikal. May pisikal na sila eh. Hindi sila namatay pisikal. Namatay sila spiritual. Hindi ibig sabihin patay, yung patay na alam nating patay. Yung patay doon is cut off. Wala na siyang koneksyon sa Diyos. Naputol na. Para bang ilaw na to mga kapatid. Di ba? Nakita niyo to? Bombilya ang tawag po dito. Pag naputol yung wire niyan, ilaw pa rin to. Pero wala na pong liwanag. Ganun po yung cut off. Meron kang espiritu, but that is cut off from the Holy God. Banal ang Diyos. Ibig sabihin banal mga kapatid, walang kasalanan. Kaya tayo, kinut off ng Panginoon, o na-cut off sa Panginoon, hindi gusto ng Diyos yun, pero na-cut off po tayo, para rin sa kabutihan natin, dahil matutuluyan po tayo mamatay. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan na natin silang ilabas, sapagkat baka hindi na sila mamatay.
Amen? Why? Because God has a plan for man to be saved. Kaya to deal with sin, mga kapatid, ang anong ginawa ng Panginoon? To keep us, yung kasalanan natin na naglayo sa atin sa Diyos, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos, sinugo niya yung kanyang anak. Sino ang anak ng Diyos? Si Jesus Christ. Sinugo niya. Alam niyo, marami ngayon tumatawag sa Diyos. Hindi nila alam na may sinugo ang Diyos yung anak. Nakaya niyo po ba? Halimbawa ako, nandito ako. Ako nyari ako ang may-ari dito. May utang si Pastor Ray sa akin. Ngayon, ang ginawa ko, di siyang kabayad, inutusan ko yung anak ko para pumunta sa bahay nila. Tama, suguin ko para makabayad siya sa akin. Amen? So, pumunta yung anak ko kay Pastor Ray. Nung dumating doon, mga kapatid, dinidedma. Nakuha niyo po? Ano sabi ni Pastor Ray? Doon lang ako sa ama. Magbabayad. O, nakuha niyo? Doon ako sa ama. Kaya ang daming tumatawag doon sa ama. Hindi nila pinansin yung anak. Ang sabi ng Panginoon, ano bang ginawa niyo sa akin, sa anak, ginagawa niyo sa ama. Ang hindi kumikilala sa akin, ay hindi rin kumikilala sa ama. Ang nakakakilala sa ama, ay sabi niya, wala nakakakilala sa anak, maliban sa ama. Tama? Ang ama lamang. At walang nakakikilala sa ama, kundi ang anak. Tama nyo? At yaong marapating ipahayag ng anak. So sa madaling sabi, there's no way na ang tao makilala nila yung ama unless they will come to Jesus. Dahil nasabi ng Panginoon, wala nakakilala sa anak. Kaya paano masasabi na yung iba talagang feeling nila, sabi nila, ay ako sa Diyos talaga. Ako, kasi mas powerful yung anak, ay yung ama eh. Ama yun eh. Nakuha niyo mo mga kapatid, hindi mo alam na babaliwala mo yung anak na binigay ng Diyos sa'yo. Para maligtas ka, siya yung magsakripisyo sa'yo sa kasalanan mo. Siya ang naparito at dinemonstrate niya yung pag-ibig sa pamamagitan. Ibig sabihin, dinemonstrate niya para tayo maligtas, pumunta siya doon sa krus. Para tayo iligtas sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Siya yung habag ng Diyos. Hindi nila ma-reconcile, mga kapatid. Pero, tingnan nyo tayo dahil ang tao, mga kapatid, hindi nga nila alam, mga kapatid. Pag sinabing sa Diyos, puro sa Diyos na. Masaya na lahat ng tao sa Diyos. Pero hindi nila nakilala ang Panginoon Kristo. Ano sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Nothing more. Jesus Christ alone. Kaya paano ka didiretso sa Ama kung hindi ka dumadaan kay Jesus Christ? Paano mo makikilala yung Ama kung hindi mo nakilala ang Panginoong Jesucristo? Ang sabi ng Panginoon, no one knows the Father but the Son. And the one to whom the Son wills to reveal Him. Doon sa marapati ng anak. Yung gustuhin ka ng anak na makilala mo ang Ama ko. At doon, mga kapatid, yung Ama ang maglalapit sa iyo sa Kanya. Ilalapit ka niya. Hallelujah. Ay, hindi lahat yung atin-atin ka lang, punta ka lang doon sa ganito, ay sa Diyos yun, o sige, sa Diyos na yan, puro word of God yun. Hindi mo nga nakilala. Alam nyo, ang kailangan natin is personal relationship with the Lord. Hindi personal religion. Hindi natin niyayakap yung religion. Ang nilayakap natin, yung relasyon natin kay Jesus Christ mismo. Kaya nga tinatanggap natin siya. Sinasabi dito mga kapatid, ang buhay natin ay na kay Kristo na. Wala na sa sarili natin, na kay Kristo sapagkat siya ang namatay para sa atin. Siya ang namatay para tayo nabuhay ngayon. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Nabubuhay ka na para sa Panginoon Jesucristo. Kung sino yung namatay sa iyo, siya ang nagbigay ng buhay sa iyo.
Everybody say amen. Alam niyo, maliwanag to. Kahit sa bata, maintindihan to eh. Di naman malabo. So to deal with the sin that is keeping us from God, so anong ginawa ng Ama? Sinend niya yung kanya anak, si Jesus Christ, to be our sacrifice and to bear all our sins. Yung dalhin niya lahat ng ating mga kasalanan and to be punished. Para siya ang parusahan. Ibig sabihin mga kapatid, ano ba ang sabi sa kautusan? Ang isang taong nagkasala, ang sabi, kailangan magdala ng hayop na papatayin. Tama? Bakit? Bakit ginawa ng Panginoon yun? Kasi kung wala yung hayop na papatayin, magpupunta ka sa Panginoon, ikaw ang mamamatay. Amen po ba? So, ginawa ng Panginoon na mayroong hayop kang dadalahin. At yung hayop na yun, mga kapatid, ay larawan po yun ng darating. Na sino? Yung totoong kordero ng Diyos na mag-aalis ng lahat ng kasalanan ng tao. Kaya nga si Jesus Christ, pag nasa atin si Kristo, pag lumapit tayo sa Diyos, hindi tayo namamatay spiritually. Why? Because we have sacrifice. Sino sacrifice natin? Si Kristo, siya yung namatay sa krus. He is our sacrifice. Kaya wala tayong pagmamalaki sa mga kapatid na tayo gumawa ng ganito, nagsakripisyo tayo. Hindi. Ang ipagmamalaki natin ay ang ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. So, He was punished para sa kasalanan natin doon sa kanyang katawan upang tayo ngayon, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, na yung espiritu natin nahiwalay dahil sa kasalanan, ay makabalik tayo sa Diyos. Hindi yung, oy, magbalik loob ka na sa Panginoon. Sabi niya, sige, paano? Magsimba ka. Tapos nung nagsimba mga kapatid, ay salamat, nakabalik na ako sa Diyos. Hindi ganon. Sabi niya, nagbalik loob ka na ba sa Diyos? Oo, nagsimba na ako eh. Bumalik na ako sa Diyos eh. Hindi po ganon yun mga kapatid. Buhay po yan. Hindi naglagay ka na ng attendance mo doon sa church na, lista niyo ako dyan, nagbalik na ako sa Diyos. Ang pagbabalik mo, yung maibalik yung relasyon mo sa Diyos sa Espiritu. Yung Espiritu mo na ibalik sa Diyos. Yung Espiritu mo na cut off, ngayon, buhay na sa ating Panginoon. Kumikilos na, nagpupuri na, lumalapit na sa ating Panginoon. At kaya nga tayo kapatid, we live by faith. Amen? When we believe and receive all that the Lord has done at the cross for us. Yung lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin at the cross. At tayo naniwala. At hindi lang yon, tayo ay nag-repent. Ano ba yung repent sa atin? Hindi yung, sorry, sisi talaga ako. Hindi po yung nag-repent. Ang repent na maliwanag dyan mga kapatid is when you return to God. Anong kwenta nung umiiyak ka ngayon sa Panginoon tapos kinabukasan yun uli ang gagawin mo? You return to God. You turn around. Nakaharap ka ngayon dito sa mali mo, sa kasalanan mo. Ang repentance, o yung nag-repent ka, tumatalikod ka dun sa mali, humaharap ka sa Diyos. You return to God. When you return to God, and you are born again, na-i-establish, you re-establish the connection that has originally with Him. Yung meron kung ano yung relasyon sa'yo ng Panginoon. Kaya alam nyo, kagalakan sa puso ang nararamdaman mo kasi naibalik mo na eh. You are born again, you return to God, you believe and receive what Jesus has done for you at the cross. That is born again, nare-re-establish, nakukunik ka uli sa Panginoon. Connected ka na dun. And at the moment that we are born again, ito ang maganda mga kapatid na hindi pa alam ng iba. Nag-return na sila sa Panginoon. Ngayon, the moment that you are born again, the Holy Spirit now comes to reside on the inside of us. Pumapasok yan. Nandyan na yan sa loob mo. At ang Diyos bilang ating tagapaglikha, siya ang Diyos na nag-design para sa atin, para tayo ngayon ay gumana, mabuhay out of our spirit, not out of our mind.
gusto ko ganito. Gusto ko dito. Gusto ko ganon. Hindi. Out of the Spirit. Kung ano yung nandun na Spirit. Out of Spirit. Yung buhay na binigay sa iyo. Ano ba ang buhay na gusto ng Diyos sa iyo? Ano ba ang buhay na binigay sa atin? Malinis na buhay po yun. Ang sabi ng Panginoon, the thief cometh to steal, except, sabi niya, wala siyang ibang gagawin. Yung magnanakaw daw, dumarating. To steal, magnakaw, to kill, pumatay, and to destroy. But, sabi ng Panginoon, I have come, Jesus Christ came, that you may have life. And that you may have it more abundantly. Makinig tayo mga kapatid. Ang buhay ay measurable. Pag sinabing measurable, nasusukat. Yung buhay na tinagapangin, hindi yan yung buhay pa lang yon. Kapag nagpatuloy tayo sa Panginoon, you receive the abundant, more abundantly. Ibig sabihin, nagdadagdagan. Yung buhay na dadagdagan. Nadadagdagan ang buhay, nadadagdagan ang buhay. The more we receive, nadadagdagan ang buhay natin sa Panginoon. Kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, that is life, the more nadadagdagan ang buhay natin para sa Panginoon. At sa ospital, kunyari patay, may buhay, sabi, buhay ba yan? Oh, buhay yan, pero di gumagalaw, di ba? Tama po ba? So, ano kulang? Kumalaw, pero ang kulang doon, buhay pa rin. Yung madagdagan, yung buhay. Nakuha niyo po ba? Sabi niya, bakit hindi gumagalaw? Patay ba yan? Hindi, buhay yan. May buhay yan. Ganyan siya eh. Koma eh. Diba? May buhay yan. Nadagdagan ng buhay mga kapatid. Nakita yung daliri ko? Hindi nakita. Yung tinga ko, nakita niyo gumalaw? Di ba? Gumaganyan. Ay, yung sign lang na gano'n, ang laking bagay na eh. Nakanya mo ba? Gumalaw na. Gumalaw. May gumalaw na. Gumalaw. Alam niyo po yung gusto ko sa ko yung mga kapatid, di ba? So, ang buhay, nadadagdagan. Kaya maraming mananampalataya. May mananampalataya, akala nila, buhay na sila. Hindi. You must receive more life. Kaya nga may tao, kaya nga si Jesus Christ na parito, ano sabi? Hindi siya grace. Sabi niya, full of grace. Jesus Christ is not just life, He is full of life. Amen! Ba't sinabing full of life? Kasi mayroong life na hindi naman full. Amen! Katulad yan, atin-atin lang, hindi naman full. Nakuha niyo mo mga kapatid? Yung 10 virgins. Ano nangyari sa hindi full? Yung langis nila. Nung dadating ng Panginoon, nasaan na po sila? Di ba nandun sila sabi, dadating na pala ang Panginoon. Kulang yung langis ko, kulang. Hindi kasi full eh. Hindi full. Punta. Labas. Dumating ng Panginoon. Sino natira doon? Yung nandun yung full. Yung buhay natin, full. Pino-full yan. Nakala na iba full na kasi, sa Diyos yun kami. Sa Diyos, puro sa Diyos. Ang ganda. Sa Diyos, ang ganda sinabi ni Pastor. Okay na okay sinabi ni Pastor. Are you really full? Kaya alam mo pag full, dito sa church mga kapatid, yung hindi full, okay masaktan mga kapatid. Yung hindi full, kumakanta na, hindi maitas ang kamay. Kulang eh. Sabi niya, bakit hindi maitas yan? Walang gasolina yung kanan. Nakuha niyo po mga kapatid. Amen. Sabi niya, yan, nakaganyan mga kapatid, maawi sa Panginoon, kumakanta na. Bakit hindi kumakanta yan? Walang gasolina yung bibig. Hindi siya full tank. Nakukuha niyo po mga kapatid. Kaya sabi niya, ganyan-ganyan siya. Natatawa siya mga kapatid yun. Empty na yun. Yung sabi niya, yung nakakahiya na mga pagsabi, ganyan yata yan. So, do you understand what is full? I have come that you may have life and that you may have more abundantly. Buhay. Naalala ko yung poso. Punta tayo ng sino yung kasama namin nag-swimming sa Infanta. Kami. Sino nagposo doon? Kami rin. Pag ganun mo, walang tubig. Poso yun eh. Anong kailangan ng mga kapatid? Konting tubig lang.
Pag nilagyan mo ng tubig, sige ba? Go! O, nung tumama na mga kapatid yung tubig, tuloy-tuloy na. Ganyan din po tayo sa Panginoon. Nakuha niyo po mga kapatid? Nung lumapit tayo sa Panginoon, yes, ang Spirit nandyan eh. Amen? So, sabi niya, oh, may Spirit na ako. Oh, ano, nagbalik na, oh, nakabalik na ako. Nakalista na ako dun eh. Yung pangalan ko, present na ako dun. Ay, ano, hindi ka na-attend? Oh, saka na lang ulit. Oh, nakuha mo. Oh, ngayon, kung ikaw yung poso mga kapatid, gaganunin ka, wala lumalabas. Nakuha niyo po? So, bumalik ka. Ano yung ibig sabihin? Magpapuno ka kay Lord. Punuin ka. Para pag napuno ka na ng tubig, mga kapatid, the Holy Spirit fills you. Makikita niyo mga kapatid. Pagdating mo pa lang dito, sabi niya, pag-awit nila, wala pang nga mga kapatid, di pa ka nag-uumpisa, sabi. Mantuwa ka na eh. Ang gusto kong sabihin mga kapatid, kapag tayo feel ng Holy Spirit, walang mag-uutos sa atin. Amen? Kusa na yan. At yan, hindi yan laging puno ka ng puno. Pag puno ka na talaga, konting gano'n lang, napitikan ka lang, o kaya nabomba ka na ng gano'n, bumubuhos ka na kaagad, ibig sabihin, umahawit ka na kaagad, tinataas mo ng kamay mo. Sabi niya, oh, wala pa, oh, nandyan na, ayan, nagpo-flow na, amen, hallelujah, thank you Lord Jesus, praise God, hallelujah, amen, praise God, hallelujah, oh, di ba? Amen? Feel ka na eh. Alam niyo, sabi ng Panginoon, sabi niya, do not love the world. All things in the world. The things in the world. Because the world is passing away. And the last of it. But those, sabi niya, those who abides in the will, who do the will, abides forever. Yung do the will, malalaman mo naman na ang ginagawa mo is the will of God. Kasi masaya ka eh. Amen? Yung pagsimba mo dito, malungkot ka ba? Di ba masaya ka? Amen. Natutuwa ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, nagawa mo yung will ng Panginoon. Di ba natutuwa ka niyan? Amen po ba mga kapatid? And that abides forever. Hanggang sa langit yan, dadalhin mo yun sa Panginoon. So the moment, nandyan, no, alam natin, ang Espiritu ng Diyos sa atin, ang gusto ng Panginoon, ang desire ng Panginoon is mag-operate tayo through that Spirit. At kapag tayo nag-rely dyan, mga kapatid, the Spirit, dun sa Espiritu na nasa atin, yan, mga kapatid, ang sign o simula na tayo ay maililid ng Diyos. Paano ka ililid kung hindi ka naman nagtitiwala sa Diyos? Hindi ka naman nagtitiwala sa Diyos, paano ka niya ililid? Eh gusto mo nga ilid ka eh. Dapat magtiwala ka. Hindi ka magtiwala sa sarili mo, sa isip mo, hindi. Magtitiwala ka sa Kanya. Tanging ang Espiritu, mga kapatid, ang maglilid sa atin sa tamang landas ng kapayapaan, ng abundance, na magdadala sa atin para maranasan natin ang tunay na tagumpay sa lahat ng area ng buhay natin. Kahit yan sa parenting, kahit yan sa pag-aaral mo, kahit yan sa career mo, kahit yan sa relationship mo, negosyo mo, ang Espiritu Santo ang magdadala sa iyo doon sa landas na yon ng kapayapaan. Pag sinabi kasi kapayapaan, hindi lang yan yung mind, maging puso natin, yung buhay natin, mga kapatid. It includes peace in our spirit, in our soul, and in our body. Hindi lang yung mental health natin. Amen? Fullness, yung kabuuan mo, nandun ang kapayapaan sa'yo. Nakakapag-desisyon ka ng tama, nakakaisip ka ng tama, nakakagawa ka ng mabuti. Sa John, sabi niya, kung babasahin natin, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him, nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. Oh, everybody say amen. So dito, sinabi ito ng Panginoon para i-prepare ang mga disciple doon sa darating sa buhay nila. Bakit? Kasi aalis na ang Panginoon eh. Malapit na umalis. Amen? So, He comforts them by telling them that hindi sila iiwanan. Hindi mo kami iwanan, namamatay ka nga.
Oo, hindi ka iiwanan. Mamamatay siya, pero I will pray the Father that another helper will come to you. Oh, amen po. Di ba ganun yung kung gusto ng Panginoon na alisin sa atin yung fear, yung doubt natin na nagsusulo ako dito, iwanan ako ng Panginoon. Hindi ka, kahit kailan hindi ka iwanan ng Panginoon. Wala ka nagkuha mga kapatid? Kaya nga, another helper. The word another helper, sa English yan mga kapatid, is parakleo sa Hebrew. Sa Greek word is parakleo. Para means alongside. So, pag sinabing alongside, so ibig sabihin, ang Holy Spirit, yung darating sa atin, siya yung laging darating sa iyo. Alongside, yung laging nasa tabi mo. Laging nasa tabi mo siya para tulungan ka, i-deliver ka, iligtas ka, at iahon ka kung ano man yung darating sa buhay mo. Kaya alam natin dito mga kapatid, kung bakit ito sinabi ng Panginoon, another helper. Bakit another helper? Kasi alam natin, ang Panginoon sa all this time, mga kapatid, siya ay naging katulong. Katulong. Parang ang hirap sabihin na katulong siya, but He is a helper to us. He is disciples' helper. Siya ang helper. Bakit? Tingnan niyo, bakit helper? Pag may kailangan silang may sakit, kanino lalapit? Kanino hingi ng tulong? Kay Jesus Christ. Pag mayroong gano'ng, yung nagkakasakit yung tawag ka agad sa Panginoon. Lapit agad sa Panginoon. Helper siya. Hindi mo kaya eh. Wala na po ba? Eh sabi niya, I will send another helper. So the same, kung paano noon ang ating Panginoon Kristo is a helper, itong Espiritu na binibigay niya sa atin, pinapadala niya sa atin mga kapatid, is another helper, just like our Lord Jesus Christ, na parang kasama mo rin ang ating Panginoon Kristo na laging tumutulong sa iyo. Hindi siya nawawala. Katulad ng ating Panginoon Kristo, ano ba ang natatandaan natin sa ating Panginoon Kristo? Katulad ng ating Panginoon Kristo, naroon ang pag-ibig, naroon ang malasakit, na kahit saan, sasama sa iyo, susunod siya sa iyo, makikinig siya sa iyo, nandun ang malasakit sa iyo. So, hindi lang yon, kundi ang ating Panginoon Kristo. Kung paano ang ating Panginoon Kristo, itong Espiritu na to, is not confined in time and space. Pag sinabing confined in time and space, hindi siya limited sa time and space. Pinatunayan ng Panginoon na nung nandito ang Panginoon Kristo, He is the Lord of time. Paano siya naging Lord of time? Yung first miracle na ginawa ng Panginoon. Ano yung first miracle ng Panginoon? Gumawa po siya ng alak. Tubig yon, naging alak, lasang alak. At yung alak, pinakamasarap. Ibig sabihin dito mga kapatid, in just one moment, yung sa isang iglap lang, yung tubig naging alak. Kung isipin nyo, ang alak, para magawa ang alak, gaano katagal? Hindi lang po yan 1 taon. Hindi, yung isang taon na yun, wala pa po yun. Even 50 years. Para masabi mong masarap talaga yung alak. 50 years. Isipin mo paano niya kinumpress yung time para yung tubig maging alak. Pinakita niya doon yung miracle. The Lord is the Lord of time. He's not confined in time. Ganon din. He's not confined in space. Bakit? Yung second miracle ng Panginoon, di ba? Yung anak ng centurion, di ba? Yung mamatay na. Anak niya, sabi niya nasa bingit ng kamatayan. Sabi niya, sumama po kayo sa akin, Panginoon. Hindi pala anak yung alipin yata yun. Anak ba yun? So basta yun, no? Sabi niya, sumama po kayo, Panginoon. Ano sabi nung centurion? Sabi ng Panginoon, sabi niya, ngayon din, magaling na yung anak mo. Naniwala po yung centurion. Ano ibig sabihin? Hindi na kailangan puntahan ng Panginoon. So, gumaling ng oras na yun na sinabi niya, pag uwi ng centurion, naniwala siya, magaling na. Ano ibig sabihin nun? The Lord is the Lord of space. Hindi mo kailangan pababain ng Diyos para pagalingin ka. Lord, nasaan ka? Hindi, nandun na siya. Hindi mo kailangan hanapin ng Panginoon. Hindi, nandun siya. At the very moment of your situation. Ganon din po. Kung ganon ang Panginoon, ganon din po ang Espiritu na nasa atin ngayon. He is not confined in time.
Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kaya nga sa panahon natin ngayon, maraming mga contradiction, mga pag-aaral, maging sa Bible, daming pag-aaral dito mga kapatid. At parang ang gaganda na sinasabi mga kapatid. But napaka hirap i-decode yung katotohanan. Tuloy yan, sabi ni Pastor Ray kanina, gamitin ko lang, no, narinig yung sinasabi ni Pastor Ray na hindi ko maintindihan. Hindi ko naguguluhan ako, gano'n, di ba? Kasi katotohanan hindi mahirap anuhin. Minsan na dumating din ako sa point na ganyan mga kapatid, di ko maintindihan. Gusto kong maging relax, tapos maintindihin ko to, pero hindi ko maintindihan. Di ba? May ganun. Kapag tayo naniwala sa mali o sa kasinungalingan, yung misinformation, ang ihahatid tayo niya dun sa takot at dun sa pangamba. To the degree na tayo ay nag-aalala, tayo ay anxious, depressed, to the degree na tayo ay naniwala sa isang pagkakamali o misinformation. Nag-aalala ka, nag-worry ka, anxious ka. Okay, John 8:31 and 32. Then Jesus said to those Jews who believed him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free." So what's the truth? The truth is the word of God. Tama po? If you abide in my word, ano yung my word na yun? That is the word of God. Kaya ang pinakikinggan natin, yung salita ng Panginoon Jesucristo, hindi naman litin sa, Panginoon Jesucristo yan. Hindi, lahat sa salita, dito, mga salita ng Diyos to eh. Pero because of the Holy Spirit, nare-recognize natin yung tinig ng Diyos, yung tinig ng Panginoon Jesucristo. Kung alin ang salita ng Diyos. The Word of God. His Word. Amen. Walang kasinungalingan doon sa salita ng Diyos. So, walang kasinungalingan sa salita ng Diyos. Maaaring tayo, meron tayong mali. Kasinungaling kasi hindi totoo yung ating pinaniniwalaan. Maaaring ito ay tungkol sa sarili natin. Maaaring ito ay kung sa sitwasyon natin. So, instead na magtanong tayo, alam niyo, still, dito rin tayo sa salita ng Diyos. Babagsak. Tama po? Yan. Yung salita ng Diyos ang katotohanan. Hindi tayo humingi ng tulong sa sanlibutan. Amen? Ang kailangan natin ay kunin ang katotohanan mismo doon sa salita ng Diyos. Amen? And the more we continue in God's Word, the more we will know the truth. Kaya itong ginagawa natin ngayon, nagtutuloy-tuloy tayo sa Panginoon, the more you will know the truth. Hindi ito'y parang labas ka na naman. Paano malalaman ng katotohanan na you are not abiding in my word? Sabi ng Panginoon, if you abide in my word, you shall be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Oh, kaya iba, hindi mapalaya ng katotohanan kasi hanggang ngayon, yun, kikwento ni Pastor Ray, kung sino yung mali, siya pa yung nagsasalita. Why? Because he is not set free. Yung katotohanan na intindihan niya, hindi siya napalaya. Bakit? Because yung katotohanan na yun, he did not abide in the word. Hindi nagpatuloy eh. Subukan nung patuloy ka, tingnan nyo, di ba? Bakit hindi nagpatuloy dito? Kung, di ba? Wala akong tinutukoy ng kapatid, ha? Pero tingnan nyo na lang, bakit hindi nagpatuloy dito? Kasi, hindi na pwede. Parang ganun. O ayaw na ba? Siyempre, kung tutuloy-tuloy ka, maayos ka eh. Pilitin mo, gawin mo sarili mo, di ba? Umali ka. Bakit hindi ka magtutuloy? Hindi ko na gusto na hindi siya magpatuloy. Siya na ang ayaw magpatuloy. Bakit? Nakikita na niya ang katotohanan na magpapalaya sa kanya at ayaw niya siyang palayain ito. Ayaw! Meron namang ganang tao ayaw niya palayain eh. Ano ba yung kanta? It hurts! Yung kanta. Yung ayaw tanggapin na mawawala ka na sa akin.
Yung gano'n yun. Yung ganun, di ba? Di ba ganun yun? Ah, ganun ba? April boy. April boy. Pero yung mga hindi kaya tanggapin yun dapat. Katotohanan na kasi. The more we continue in God's Word, alam nyo, kaya ako gusto ko, yung mga nag-a-abroad sa atin, yung malalayong lugar, ang advice ko, huwag nyo kayo happen to church na to. Makinig kayo, okay, basta sa Lord, makinig kayo. Why? Magpatuloy kayo doon. Kasi doon sa pinakikinggan nyo, marirealize nyo rin teka, mali ata to, ay, ito kaya. Yun. Tapos hanapin nyo ngayon, you abide in the Word, and you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. Oh, example, sa akin nangyari yung mga kapatid, I abide in the Word. Ang tagal ko mga kapatid doon kay Pastor Cesar. Umalis po ba ako? Kahit ano nakikita, ay hindi ako umalis, tuloy-tuloy ako. But ano ang nag-alis sa akin? Nakita ko yung katotohanan. Hindi man yung katotohanan na grace ang dumating sa atin, pero may mali na. Ano yun mga kapatid? Ano ba yung nangyari doon? Nakalimutan ko na eh. O yung business, di ba? Yung networking. Nakuha niyo po mga kapatid na nagkagulo-gulo dyan na pati yung binayad namin na wala. O, di ba? O, hindi ko gustong mawala doon mga kapatid. Nandun na tayo, nag-stay lang tayo, nanatili lang tayo sa Panginoon. And, yun, kasama na tayo. Ayan, nag-ayos tayo, ganyan. Purihin ang Panginoon kung ano natutunan natin. Nagtuloy-tuloy tayo. Tuloy, abide in the Word. Amen. O, tuloy tayo sa Panginoon hanggang sa, ano to? Yan, dumadating na. Binigay sa atin yung biyaya nito, yung grace ng Panginoon. Yung sinasabi ko nga mga kapatid, ayaw nyo tanggapin. O yun, nakita nyo, rampant na ngayon yung grace. Hindi ko sinabi galing sa atin yun mga kapatid, pero I think tayo una nun na nakaunawa, narinig na rin nila. Alam ko na natin ang Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, hindi tayo nangangawakan dun sa yung mali. Okay, alisin natin yan. Tuloy tayo dito. Ultimo yung my friend, you know, my friend. O diba, umayaw sa akin, piling na may ko. May COVID. Nag-Christmas mga kapatid. Sabi, wala akong COVID. Ang sino yun? Di ba? Nakuha niyo po mga kapatid. Ayaw niya. Gusto ko i-share mga kapatid. Sabi, COVID yan. Hindi ko COVID. Grace. Ayaw niya. Ay, alam niyo, purihin ng Diyos, napaka-buti. Ang ganda na sinabi ni Jonathan. Nothing can restrain the Lord from saving us by few or by many. Kahit kaunti tayo mga kapatid, hindi ito hadlang para hindi tayo ligtas ng Diyos. Kahit kaunti tayo. Wala yan sa laki, wala yan sa dami. Kung kahit naman tayo kakaunti dito, pero ang bawat tao sa atin, single man sa atin ligtas, praise the Lord, doon tayo. Kasi napakarami mga kapatid, tapos isa lang pala maliligtas doon. Tingnan nyo, sina Saul, di ba? Si Jonathan, sino lang may espada doon? Yung dalawa lang, yung mga tauhan, wala. Saan tayo? Binigyan tayo lahat ng kanya-kanyang espada para ipagtanggol ang ating sarili sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Panginoon ng Panginoon, it is the Word of God. Yung panatili, importante yung nananatili tayo. Kasi pag hindi ka nanatili dito, pag nakinig ka sa iba, hindi ka rin mananatili dyan, sigurado ko. Ako, nanatili ako sa Katoliko. May nanatili ba dito sa Katoliko? Kayo, Baptist, ako Katoliko. Bakit ako nanatili sa Katoliko? Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, at the age of, bata pa po ako kasi sinasama na ako ng nanay ko sa Quiapo, tsaka sa Baclaran. Pati yung Manawag na yun na pinuntahan ni pumunta ka na ba sa Manawag, Pasurit? Madalas siya. Pinuntahan ko din yun. Gusto ko na nga lumuhod doon sa Baclaran mga kapatid, ng paluhod eh. Dahil sa hirap ng buhay ko noon, JP, batang-bata ko, hirap na hirap ang buhay ko. Yan, nanatila ko doon. Pero iba yung naramdaman ko, yung marinig ko ang salita ng Diyos mga kapatid, yung salita dito sa Bible, iba eh. Wala doon sa religion mga kapatid eh. Wala doon sa pagiging yung religion ko eh. Nandun sa yung salita na narinig ko, pumasok sa ulo tuloy, sa puso ko eh. Amen? Yun yung nagdala sa akin doon eh. Kaya kahit ang dami-dami mga sekta na yung mga kapatid yun, ginamit ng Diyos yung aking uncle. My uncle, you know Uncle Sam?
my uncle. Oh, yung uncle ko. Ginamit siya. At hindi ko na doon. Abide. And the truth sets me free. Oo. O, anong sabi niya mga kapatid? Ito pa, gusto kong sabihin sa inyo para alam niyo. Nung ako, inayos ko yung relasyon ko kay Pastor Cesar, ang sabi sa akin, bumalik ka na. O, sipin mo, ikaw ba naman, umalis ka na, pababalikin ka pa, kung hindi ka, o di ba, maayos, di ba? Ewan ko kung si Pastor Hill, kung bumalik ka. Baka hindi pabalikin yun, mga kapatid. O, amen! Praise the Lord. Kaya, alam nyo, napakaganda nung yung pinag natin kay Jonathan. Ang daming kalaban eh. 1,000 yun, mga kapatid, compared sa 600 people. At sa 600 people, dalawang tao lang ang may espada. Eh, lahat ng kalaban nila may espada eh. Sino dalawa lang? Yung tatay niya at yung anak. Oh, amen? Anong ginawa ni Jonathan? Yun, nag-step forward. Bakit? Nagtiwala siya sa Diyos eh. Sabi niya, nothing restrains the Lord from saving us. By many or by few. Kaya, lusubin natin yan. Lusog! Isa lang ang kasama nun, mga kapatid ha. Lusubin natin! Pastor, tara, lusubin. Paligiran natin. O, di ba? Tapos sasabihin natin, nakapaligiran namin kayong dalawa ni Pastor Ray. O, ganyan. Di ba? Sumuko ka na. O, di ba? Sabi niya, sumuko ka na. Sumuko na kayong lahat. Oh, amen. Nakita naman natin ito. Ano sabi dito mga kapatid? Yung nangyari noon ay nangyari para sa maging example type sa panahon natin. Maging admonition, paalala, o ang tawag dito, turo sa atin sa inabot ngayon ng huling panahon. Kaya itong huling panahon na to, napakahirap talaga ang panahon natin ngayon. Amen! Talagang laglagan ngayon mga kapatid. Pero, ang pangako ng Diyos sa atin, hindi tayo, we are not of this world. We are in the world, but we are in the heavenly places. We are above every situation because of His Spirit that abides in us forever. Kaya mapapasin niyo dito, sabi niya, I will pray the Father, o di ba, basahin niya dito. I will pray the Father and He will give you another helper that He may abide, makinig tayo mga kapatid, that He may abide with you 2 days, 3 days, 1 week, 1 year. No. He will abide with you forever. Forever. Kaya kasama mo ang Panginoon. Amen? Pag tinanggap mo ang ating Panginoon sa Kristo, yung Espiritu, the Holy Spirit resides in you forever. Ayan yung nagilid sa'yo. Pero you abide. Because when you abide, you will know the truth, and the truth shall set you free. Yan yung salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng tawag ng Panginoon sa Spirit, mga kapatid, is the Spirit of truth. Hindi lang truth, kundi Spirit of truth. Oh, sa John 14:16-18, I will pray the Father, ito na yun, He will give you another helper that He may abide with you forever. The Spirit of truth. Oh, yun, the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it is neither sees Him nor know Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. Oh, ano yung in you? Sa loob. Amen po? He will not leave you orphans. I will come to you. O sa 16 din, sa verse 12, ang sabi dito, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Oh, however, when the Spirit of truth, inulit niya ulit, the Spirit of truth has come, sabi niya, He will guide you into all truth. For He will not speak His own authority, but whatever He hears, He will speak. He will tell you things to come. Oh, amen po. Sa 27, sundan sa 14:27, meron din dito, 14:27. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you what?
All things, all things. Kahit estudyante ka, nag-aaral ka, kahit sa negosyo mo, nagdidesisyon ka, the Holy Spirit teach you all things. Oh, amen po? All things, and bring to your remembrance all things that I said. Oh, everybody say amen. So that is the Spirit of truth. Ibig sabihin mga kapatid, kahit sa anong area ng buhay natin, ang Espiritu magtuturo sa atin. And the more we pray in tongues, that is pray in tongues, and allow the Spirit to lead us, the more we will be led to the truth. Kaya nga tayo nagpe-pray in tongues mga kapatid. When we pray in tongues, and we allow the Holy Spirit to lead us, the more na ginagawa natin yung mga kapatid, God can lead us into all truth. Doon, yung katotohanan na yun, inililid tayo. Hindi mo alam mga kapatid, the more you pray in tongues, pray ka ng, hindi ito yung para bang obligado ka. Ginagawa mo lang to as parang natural lang kasi yung espiritu na yung nagsasalita ka in spirit. Hindi ka nag-iisip basta nagsasalita ka lang. Nakaya po ba mga kapatid, yung tongues lang, tongues, as the Spirit gave you utterance, ginibigyan ka na ng syllable, paulit-ulit lang yun. Hindi mo alam yung mga kapatid, may nangyayari sa buhay mo. Kasi una-una, nakikipag-usap ka sa Diyos. Pangalawa mga kapatid, inaayos niya, nire-repair niya yung katawan mo. Bakit kailangan i-repair yung katawan natin? Pag na-stress ka, ano nangyari? Pag na-depress ka, ano nangyari sa katawan mo? Di ba bumabagsak ka? Nawawalan ka ng pag-asa, nandidistract ka, nanghihina ka, nanlalambot ka, hanggang sa mamaya may lagnat ka na, may sakit ka na. Bakit? Dahil lang sa stress, dahil lang sa anxiety na nangyayari sa buhay mo, na-high blood ka na, pag ganyan mo blood pressure, ang taas ah. Nakuha niyo po mga kapatid, yun, when you pray in tongues, binibuild up yung nire-repair, yung katawan mo. Amen, hindi mo alam yun, basta ganun ka lang. At ang mabigat dito mga kapatid, kapag nagbasa ka sa Bible mga kapatid, yun, nagiging yung truth, it leads you to all truth. Nabubuksan sa iyo yun. Nagkakaroon ka ng revelation na ito pala yun. Biglang nagugulat ka na all of a sudden na may nagpa-flash dyan sa isip mo na ay, ganun pala yun. Biglang mong naiintindihan na wala namang nagsabi sa'yo. Kaya pag share mo dito sa pulpito mga kapatid, ayun, magugulat na nakikita mo na yung sinasabi mo, naririnig nila at bago din sa kanila. Naku mga kapatid, nagugulat sila, naririnig nila sa iyo. Mga kapatid, kapag tayo hindi tayo sigurado sa nangyari sa buhay natin, mga kapatid, pray in tongues. Kung may alanganin tayo, pray in tongues. Ano ang sitwasyon sa buhay natin? Pray in tongues. And the Holy Spirit, sabi nga, teach you all things and guide you into all truths. Amen? At ang katotohanan na ito, mga kapatid, na inirilibil ng Espiritu sa atin, ay katotohanan na ano? Number 1, magsiset free sa'yo. Number 2, magliligtas sa'yo. Number 3, magpapagaling sa'yo. Number 4, yung aalisin ka dyan to deliver you. Ito yung katotohanan. Kaya tayo nakakawala. Tama po ba? Nakakawala tayo, gumagaling tayong bigla. Hindi bigla Ang Diyos ang gumagawa na. Because you are set free from the truth. So, paano natin ma-recognize na tayo ay nililid ng Holy Spirit? As a children of God, bilang anak ng Diyos mga kapatid, paano natin na-recognize na nililid tayo ng Espiritu Santo? The Holy Spirit leads us by instinct. Yung gagamitin din yung instinct natin Kung saan ka, pag sinabi instinct, yung mayroon tayong sariling galing. Nakuha niyo po ba? May sarili tayong galing, may mga sarili tayong talino. Ginagamit din ng Panginoon yan. Kapag natitiwala ka sa Panginoon, hindi parang, teka, alam ko yan, alam ko sa sabi ng teacher ko, ganyan. Hindi, yung meditation mo sa Panginoon, gagamitin yung instinct mo, may alam ka. Intuition, ano yung intuition? Yung kutob. Makukutuban mo. Sinungaling to, scam to. Ganun, di ba? Nakukutuban mo yon. Inspiration. Inspiration, katulad ito, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, na-inspire tayo. Yan, nililid sa atin yan. Nililid tayo niyan. Balak mo kanina, matutulog na sana. Ngayon, sabi mo, salamat. Puti pa rin, di ako natulog. Nakapakinig ako, nakaintindihan ko. Amen? Inspiration yun. Illumination, yung naliliwanagan ka, bigla ka naliliwanagan. Yung hindi mo maintindihan sa Bible, alam niyo yung hindi natin maintindihan sa Bible, pag hindi tayo maintindihan ng word sa Bible, huwag niyong bitawan. Huwag niyong bitawan. Basta't hawakan niyo lang na
Bakit kaya? Bakit kaya? Paulit-ulit. Alam ba, bukas di mo pa rin ako. Ulitin mo ulit. Bakit Lord? Bakit Lord? O kaya, basta't ganun ka lang hanggang sa nakalimutan mo. Di nawala sa isip mo. Biglang may araw dyan, ipapaalala sa'yo. O ito, tinatanong mo. Ngayon, dumating na sa'yo. Ay, ito yung tinatanong ko. Nako nyo. Minsan nga sa bahay, ito practical lang ito sa bahay mga kapatid eh. Yung pag ito, naranasan ko yung may nawawala sa amin. Yung nawawala. Sabi ko, hindi, nandiyan lang yan. In Jesus' name. Agad, hindi parang lagot. Hindi ganun eh. Lord. Ganun agad ako, Lord. Kuha yan. Hanapin niya, wala. Hindi, nandiyan lang yan. Oo, nagugulat ako nandun. Minsan tayo sa bahay natin, yung nalalapag natin na hindi natin alam. Lalo nagmamadali tayo, di ba? O, nawala, nagmamadali ka. Lalo kang nataranta, mga kapatid. Lalo, hindi mo na nakita. So, sa akin, experience ko lang, siniserve ko sa inyo mga kapatid. O, sabi ko, Lord, hindi. Lumalaban ako eh. Titiwala ako sa Panginoon. Namaya, dito. Paano ba nilagay ito dito? Alam ko, doon ako tinuturo eh. The Spirit leads us in all things. All things, walang, walang itsapwera. So, kapag tayo nananalangin, pray in tongues, ito, sabi ka, the answer rise up. Within, sa loob. The rise up, bigla. Yan. And kapag nangyari yan, magkakaroon tayong inner knowing. Yung sa loob mo, alam mo. Kaya alam mo kaagad na, ay, si Lord ang may sabi nito. Ay, si Lord ang nag-lead sa akin. Yung natagpuan ko mga kapatid, yung meron kasi ako iningatan doon sa amin, yung maliit lang na, yung bato doon sa hagdan namin. Basag yun eh. Alam niyo yung basag na yun, butas. Yung butas kasi pwedeng bahayan niya ng yung pag may butas yung sahig mo, may pwedeng bahayan ng hayop yun, di ba? So, ang ginawa ko doon sa butas na yun, yung mga kinumpuni ko, iniipon ko doon kasi di naman kami makapagsimento. Hindi namin paltan yung tiles, iniipon ko gano'n. Para mawala yung butas. Biglang nawala yung isang mga kapatid. Ay, walang naghahanap mga kapatid. Sabi namin yan, sabi ko na ako, lagot, Lord. Ano ba ito? Pati yung butas na nilolord ko eh. Hindi ko na makita yun. Pinagagalitan ko na sila mga kapatid. Tapos sinayaan ko na, sabi ko, tinitingnan, kadadaan ko. Isang araw mga kapatid, pinag-pray ko yung butas na yun. Lord, Jesus name. Kasi naisip ko, sabi ko, baka may pumasok doon na, Lord, pag ginanyan ko yung butas, natuklaw ako. Jesus name. Tapos I cover that by the blood. That part, in Jesus name, I rebuke. Kasi ayaw kong may yung gawa ng kaaway, di ba? Baba ako ulit ng gano'n, mga kapatid. Pag ganyan ko, nandun yung piraso. Samantalang ang tagal doon. Alam niyo ba kung ano nandun? Yung mga labahan. Alos nawawash out ako. Siguro tumalsik na, pero bakit napunta yun doon? Sabi ko, praise the Lord. Sa Lord pa rin. Everybody say amen. Praise God. So, meron kang inner. Kaya alam ko, sabi ko, Lord, salamat eh. Ikaw yan eh. Sa'yo yan eh. Amen? Hindi sa magaling ako maghanap eh. Malalaman mo na yung prompting na yon ay galing sa Diyos. Dahil ang Espiritu, sabi nga ng Panginoon, bears witness with your spirit. Nagtiwala ka sa Diyos, so kung ano man yung pinagkatiwala mo sa Diyos, nangyari sa iyo, it bears with, the Holy Spirit bears witness. Nararamdaman si Lord to. Parang kunyari, naghanap ka ng trabaho, hindi ka makahanap ng trabaho, Lord, ito, pinipilit mo, hawak mo talaga, hindi mo binitawan. Bigo, bigla ka nakahanap ng trabaho, sabi niya, ay Lord, ito na, natuwa ka ngayon, ito na, nagkakaroon ka ng inner na, hindi si Lord talaga nagiging sa akin, binigay sa akin, Lord. Ito yung trabaho ko ngayon mga kapatid, umalis ako dyan eh. Naghanap ako ng ibang trabaho. Nakapasok ako sa iba, pero pinahirapan ako sa iba. Tapos, balik ako. Bakit? Doon pala. Doon yung ako dinala. Balik ako sa trabaho ko mga kapatid. Dito lang ako lang titiis. Yan, maabot ako ngayon ng ano. Ewan ko, 15 years na yata ako dire-diretso. Siguro doon na rin ako sabi ko, dito na ako mag-retire lang. I'm waiting for my... Amen po mga kapatid. Alam nyo, last verse na lang to, dahil wala ng oras. I'm limited. But the Lord is not limited. 1 John chapter 2, verse 21. 20:21.
Meron pa akong gustong sabihin, meron pang gustong sabihin ng Panginoon sa atin mga kapatid, pero ano na natin to. Pansamantala, hanggang dito po muna tayo. Pakibasa po, 1 John 2:20. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, 1 John yan ha? Sige, 2:20. ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. Yan, 21. 21. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito at alam din ninyo walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Everybody say amen. Amen. Maliwanag po. So bakit natin alam ito ang totoo? Kasi nasa atin yung Espiritu eh. Nararamdaman mo natutuwa ka, tama yung sinasabi niya, di ba? Hindi yun dahil sa nag-iisip ka na ikaw ang kinakausap ng Diyos ngayon eh. Bawat isa sa atin, tayo ang kinakausap ng Panginoon. So sabi ni John, doon sa sinusulatan niya, sabi niya, hindi ito sinusulat ko dahil hindi niyo alam. Sinusulat ko ito dahil alam ninyo ito at alam ninyo ang katotohanan. Alam ninyo na. 27, pakibasa, idugtong lang natin yan. Verse 27 lang. Gayon pa man, ang Espiritu ay ipinakaloob ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu ay nanatili sa inyo, Yan. hindi ninyo kakailanganin turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang tuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng ituro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Amen. So, dito tayo mga kapatid. Kaya nga tayo, halimbawa, hindi ito para maglibre tayo. Ay, pastor, tama ako May Espiritu ako, hindi eh. Ibig sabihin, yung sinasabi ko, kung tama ang sinasabi ko, at tama ang sinasabi mo, magkakaroon niya ng reconciliation. Makikita mo rin kung alin ang tamang sinasabi mo o sinasabi ko. Nakuha niyo po mga kapatid? Kaya merong sometimes may akala mo tama ka, pero kapag yung lead, ibig sabihin, yung yung senior, parang tawag dito, yung yung itinalagay ng Diyos diyan na talagang mag-lead sa inyo, siya yung mas mayroong pinapahayagan ng Diyos, di ba? Tama po ba mga kapatid? So, nagkakaroon siya ng reconciliation. Alam mo na tama yung sinasabi niya, alam ko rin kung hanggang saan yung sinasabi. Nakuha niyo ba? Alam niyo yun. Amen po. Alam niyo yun na, ay, tama si pastor. Tama siya. Kahit na sa inyong dalawa kayong magkapareho, pareho kayong, tama ako, may espiritu ako. Tama ka rin. Sabi niya, tama rin. Pareho tayo tama, pero parang pareho tayo mali. Di ba? So, ibig sabihin, malalaman nyo. Kaya ikaw, magbibigay ka, hindi, tama nga pala siya. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Because of the anointing. Ang sa English kasi, anointing of the Holy Spirit. You have the anointing of the Holy Spirit. Everybody say amen. Tayo po ba'y naliwanagan mga kapatid? So, ito ang nais ng Panginoon sa ating mga kapatid. Sa buhay natin, wala tayong ibang, alam na, ito ang gusto ng Panginoon sa atin. To live, led by the Holy Spirit. Mabuhay tayo na nililid tayo ng Holy Spirit. Not led by our own emotion. Yes, hindi ko sinabing, wag na tayo mag-emotional, wag na tayo mag-ganito, pero alam mo, nakuha niyo po ba? Kumbaga, binibigyan mo ngayon ng limit yan eh. Nakuha niyo po ba? Sometimes, ako nga nun, yung sinasabi sa akin ng kapatid ko na yung sumama daw loob sa akin ng kuya ko. Ganun, dahil sa sinabi ko. Inamin ko, sabi ko, nung time na yan, emotional ako dahil ang tagal-tagal ko na siyang hindi nakakausap. At tapos itong pagkakataon ko para makausap ko siya, so naging emotional ako. Tapos sinabi ko lahat ng nasa loob ko. Tagal ba naman mga kapatid? Siguro kung hindi nilang years yun, sabi ko, pag ito, hindi ko pa nakakausap to. Baka kung 8 years, after 8 years, ito kami, sa telepono pa mga kapatid. Sabi ko, baka another 8 years ito ulit. Sinabi ko, talagang, kaya sabi, nasaktan daw sa akin. Pero praise the Lord mga kapatid. Yung usap namin itong nagkita kami ng kapatid ko, nasabi niya na galit sa akin, ganyan, mag-ano ko, dahil hindi ka magpapakita. Praise the Lord, hindi ako bumitaw sa Panginoon. Nagpe-pray ako kay Lord, Lord, yung kapatid ko, hipuin mo siya. Hindi ako nag-isip ng galit sa kanya, na ginastify ko yung pinagsasabi ko sa kanya, mga kapatid, hindi. Ako naniniwala ako, pag kami nagkita mga kapatid,
Wala na yung mga galit-galit kasi ganun kami magkakapatid. Nakuha niyo po mga kapatid kasi masaya kami kasi parang magkakapatid na masaya. Minsan pag nagkikita-kita kami, limot namin lahat ng mga samaan ng loob. Walang ginagawa kami kundi magsaya, mag-usap, tawa niya kung anong ganyan. Kasi sabi ko, kahit anong ginawa niya, kung nangyari siya, kung nasaktan siya, sa akin, sabi ko, alam ko pag nakita kami, hindi. Pero yun sabi ng kapatid ko na, hindi talagang sa'yo. So, sa akin, sabi ko, Lord, pray ako noon, araw-araw yun mga kapatid. Nung simulan na yun, hindi nagtagal yung isang linggo, di ba? Dumating yung kapatid ko. Yung kuya ko sa bahay pa, tingnan nyo, hindi dito pumunta na yung Sunday, hindi, doon mismo sa bahay namin. At oras ng office out, pumunta sa bahay namin. Kaya sabi ko nga, kaya sabi ko, tuwan-tuwa ako sa Panginoon. Yun yung sinasabi ko. Yun yung, sabi ko, Lord, sa ito eh. Ito yung sinasabi mo, Lord, na pray. Kaya pray thanks. At pinagpipray ko ang kapatid ko. Saan man siya, Lord, di ko alam eh. Pinagpipray ko siya. So, ano pumasok sa isip niyo mga kapatid para pumunta sa bahay namin at hindi galit? Okay kung galit yun, di ba? Asa na hindi, masaya sila, pati mga kapatid. At sasaya niya mga kapatid. Pinakain niya to. Sobrang saya. Busog sila. Kaya, ako naman, talagang sinabi ko na sa kanya, ako naman, hindi ko na hinaksaya yung oras ko mga kapatid. Sinabi ko talaga, ako tuwan-tuwa dahil nakita kita. Wala na doon yung pride ko na sinabi ko talaga. Kulang na lang. Pinigil ko yung sarili kong maiyak ako, baka umiyak din eh. Nagdadrive ako eh. Yung sa brother kapatid. Yun, ang problema. Kaya ang problema ko ngayon mga kapatid, walang cellphone. Hindi ko alam kung saan siya. Kailan uli babalik yun. Pero at least alam na niya yung sitwasyon ng my dad, you know? Tayo po lahat mga kapatid ay tumayo. So, purihin ng Diyos. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. That all of us live led by the Holy Spirit. Lord, thank you Jesus. Salamat po Lord. Hallelujah. Thank you Lord. Purihin ka Panginoon. Thank you Jesus. Salamat po Lord sa Holy Spirit na pinaunawa po ito sa amin ng gusto sapagkat ito po ang pangako mo po sa amin Panginoon. At ngayon, naunawaan po namin, Panginoon, na ang buhay po namin, ang nais mo, Lord, ang nasa puso mo, ay turuan kami to profit and to lead us the way we should go. And that only will happen through the Holy Spirit that dwells in us. So thank you, Lord, because of the Holy Spirit. The moment we receive you, Lord, we receive the indwelling of the Holy Spirit. Lord, we thank you that we have now the Spirit. We thank you, Lord, because of what you have done at the cross, we are now the righteousness of God in Christ. Lord, thank you because we believe and we receive it. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po. Nawa, Lord, we pray, Lord, na tulungan mo po kami. Hindi lamang po ito hindi po ito ang last, Panginoon. Kundi ito po ang umpisa upang patuloy po kaming ilig sa lahat ng ginagawa po namin, sa aming puso, sa aming isip, Panginoon. Lord, we allow the Holy Spirit to lead us. Thank you, Jesus. Mas alam namin ngayon, Panginoon, na kung magtitiwala kami sa Espiritu, mas alam ng Espiritu kung ano ang hinaharap po namin, Panginoon. Hindi po namin kaya magtiwala sa aming kaalaman, sariling karunungan, sariling kakayahan. Lord, salamat po. Patuloy mo pong palakasin kami sa aming Espiritu, Panginoon. Patuloy po kami busugin ang aming Espiritu. Fill us, Lord, with your Holy Spirit. Katulad ng sinabi po, Panginoon, that we may have life more abundantly. Lord, we want that life more abundantly from you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, lagi mo po sa aming paalala na sa buhay namin, Panginoon, hindi po kami ang nag-lead. It is the Holy Spirit that leads us, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lagi mong i-remind sa amin ang iyong mga salita, Panginoon. Bigyan mo po kami ng puso, Lord,
na laging nauuhaw sa iyong salita, nagugutom sa iyong Espiritu, Panginoon. Lagi namin hahanapin ang tubig na nagbibigay buhay. The rivers that flows, the living water, Panginoon, that flows from within our hearts, Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Wala po kami masabi. Lord, thank you for feeding us today. Lord, thank you for another feeling of your Holy Spirit. And we want more from you, Lord. We want it more, Lord. We don't stop here, Lord. We want it more, Panginoon. More and more and more. More. We want to know you more, Lord. We want to receive you more. We want to receive more from you, Lord. Hallelujah. Lord, we are already receiving, but we want more from you, Lord. We want it more to flow, overflow. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Glory to God. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen and amen.